Welcome to SGC Caloocan Podcast, where God's grace revealed. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang title ko, panimula, Joy. Yan po. Okay? Joy. Naalala nyo ba yung bata pa kayo? Or teacher kayo sa Sunday school? Sino dito naging teacher sa Sunday school? Isa lang si ma'am, Sunday school. O sino dito naging estudyante sa Sunday school? Ayan. Ako din po, paborito kong kanta na lagi-lagi namin kinakanta. Pag yun nakanta, kinikilig talaga ako kahit hindi ko masyado naiintindihan. Yung, I've got joy down in my... Sabayan niyo ako. Deep, deep down in my heart. Yan yung paborito ko. J-O-Y down in my heart. Deep, deep down in my heart. Lakasan ng mga nakakaalam. Ano susunod doon? When Jesus gave it to me, no one can destroy it. Susunod yan? Destroy? 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 Oops! Di ba? Isa pa. Yung when Jesus gave it to me, and no one can destroy it. Destroy? 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 Woo! Tuwan-tuwa yung mga bata. Tatawa na kami. Paano tuwa, Pastor? Ganito. Tuwan-tuwa kami. Pero nung ako yung nagkaedad na, napag-isipan ko, ang ganda nung kanta na yun, no? Tuwan-tuwa kami mga bata. Destroy, destroy, destroy. Oops, tas tawanan kami. Parang nagkokontra. Destroy. I've got joy. When Jesus gave it to me, no one can destroy it. Tapos, destroy, destroy, destroy. Oops. Parang mas gusto ko daan ng emphasis. Imbis na destroy, no one. Oops. Tan, tan. Tan, 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 tan. No one. Tan, 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 tan. Parang mas bagay yung ganun, no? Kaysa yung destroy, naalala ko ilang linggo natin kinanta yun, no? Okay lang ba sa inyo yan? Ulitin natin. When Jesus, 1, 2, 3, go. When Jesus gave it to me, emphasis ha, no one can destroy it. Sabay! No one. Ten, ten. Ten. No one. Ten. Pwede ba, gusto niyo patayuin ko kayo? Wag na, Pastor. No one. Wala kasi talagang makakasira ng kaligayahan na nagmumula sa Panginoon. At yan ang gusto kong ituro sa inyo. Serious na kanta na tayo. Let's go. Yung kinanta kanina, pero hindi ko kayo masyado marinig eh. Isipin ko, conductor ako, tapos magkakanta tayo. Ilabas nyo ang mga alto ninyo. Ilabas nyo ang mga soprano ninyo. Kantahin natin ang Joy to the World. Isang verse lang. Okay lang? Sige, 1, 2, 3, go! Joy to the world. Haba pa. Come, let her receive our King. Let every, lakasan, prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Purihin ang Panginoon. Ang tunay na title ng ating pagsasalu-saluhan ay Ang Ligaya ng Pasko. Yan. Ang Ligaya ng Pasko. Question. Naranasan mo na ba ang tunay na ligaya? Parang napaisip, masaya ba ako talaga? Bago tayo magsimula at mag-move forward, let's pray. Panginoon, salamat po sa hapon na ito na binigay mo sa amin. Kayo po ang siyang dahilan, kaya kami nakakatayo. Ikaw ang dahilan, kaya meron kaming lakas ng loob na harapin ang buhay. Salamat sa hapon na ito na binigay mo sa amin. Ikaw lamang po ang maitaas, mapapurihan, maluwalhati. Ang iyong salita ang tumimo sa puso ng mga nandito, Panginoon. SGC Caloocan. At ang mga taong makakarinig nito, ikaw lang ang may kakayanan na magbago sa kanila. Ang iyong salita, ang uukit sa aming mga puso at makita namin ang kagandahan ng iyong pag-ibig sa amin. Ang tunay na ligaya ng Pasko. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat. Aming sasabihin, iisipin at gagawin ay tanging sa iyo lang lamang, sa iyong kapurihan,
kaluwalhatian at kadakilaan. Sa pangalan ni Jesus, tayo magsabi ng Amen. Naranasan mo na ba ang tunay na ligaya ng Pasko? Pag sagot nyo, oo, Pastor, naranasan ko na, alam ko na to. Oh, let me remind you again. Maganda yung ganun, back to basic tayo, no? Nare-remind tayo ng mga dati natin natutunan. At kung hindi mo naman pa nararanasan o questionable ka sa nararamdaman mo, confused ka, para sa iyo itong mensahe na to. Para sa atin itong lahat, para ma-remind tayo. Naranasan na ba natin ang tunay na ligaya ng Pasko? Luke chapter 2, verses 8 to 10. Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Verse 10, Then the angel said to them, Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. Great joy. Ang Greek word ng joy diyan ay kara. Kara. Meaning, exceeding. Fullness. Greatly. Pas pinagtabi pa, no? Great joy. Tas great na din pala siya. Ibig sabihin, pag translate natin, great, great joy. Ibig sabihin, ang unang Pasko, ang Pasko ay walang kapares. Walang kapantay. Yan ang hatid ng Pasko sa atin. Amen po ba? Naniniwala po kayo dyan? Ako din po naniniwala. Having said that, gusto ko pong sabihin sa inyo at gusto kong ibahagi sa inyo ang tunay na ligaya ng Pasko. Meron po akong 4 na points dyan. Tunay na ligaya ng Pasko. Number 1, handa na po ba kayo? Yes, handang-handa na. Ligaya ng kapayapaan sa Diyos. Sabay-sabay nga nating basahin. 1, 2, 3, go! Ligaya. Ligaya ng kapayapaan sa Diyos dahil ang kapayapaan ng Diyos ay ibinigay na sa atin. Meron na tayong kapayapaan. Kapag naintindihan mo yan, mas malalaman mo na karapat-dapat pala akong lumigaya. Mas ma-appreciate mo yung kaligayahan o yung kapayapaan na binigay ng Panginoon. Isaiah 9:6, sabi dito, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Hebrew word, Sar Shalom. Prince of Peace. Sino po yan? Sino yan? Jesus. Si Jesus yan. Luke chapter 2, verse 13 to 14. And suddenly, there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God and saying, anong sabi dito? Sabay-sabay natin basahin. Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward them. Yan ang mensahe ng Pasko eh. Kapayapaan sa atin. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, number 1, tingnan natin, hindi yan tungkol sa tao sa tao. Ito ay hindi kapayapaan ng tao sa kapwa-tao. O talaga, Pastor? Yes. Walang masama dyan. Kailangan talaga, di ba, pag Pasko, Pasko naman, batiin mo na siya. 2 taon na kayong di nagpapansinan. Walang masama doon. Tama po. Pero hindi yun ang pinaka-punto ng Pasko. Malilito kayo, di ba, siya ang Prince of Peace. Pero sabi sa Matthew 10:34 to 35, Do not think that I came to bring peace on earth. I did not come to bring peace, but a sword. Sino salita dyan? Si Jesus. For I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. Di ba? Nandiyan sa Bible. Talaga naman magkagalit di ba? Ba't ganun nagkukontra? Kala ko ba? Sar Shalom. Prince of Peace. Ba't nagkontra? Si Jesus na nagsasalita dyan, pumarito ako hindi para magbigay ng kapayapaan. Mag-aaway talaga ang mga magkakamag-anak dahil sa akin. Ano yan? Napapataas ang kilay nyo. Nasa umpisa pa lang po tayo. Number 1, on earth peace ay hindi tungkol sa kapayapaan,
ng tao sa kapwa-tao. Number 2, hindi rin yan tungkol sa kapayapaan, hindi kapayapaan ng buong mundo rin. Bakit? Nung nagpasko ba, bago ba magpasko, magulo mundo? Magulo. No, after ng Pasko, natapos na ang Pasko, magulo pa rin ba mundo? Yes. Ibig sabihin pala, hindi yan tungkol sa peace on earth. Ano yung ibig sabihin on earth peace? Anong ibig sabihin yan, Pastor J? Sabi nga, di ba, may mga rumors of war. Tingnan natin yung verse. Matthew 24, verses 6 to 7. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, earthquakes in various places. Nasaan kayo nung lumindol last week yata yun, no? Naramdaman nyo ba? Tulog kayo? Ako, di ko naramdaman talaga eh. Sabi ko lang, ang lakas! Kasi nakita ko na yung magnitude. Pero hindi ko talaga naramdaman. Nagtuturo po ako ng mga panahon na yun. Ibig sabihin, ang Pasko ay hindi pa tungkol sa kapayapaan ng buong mundo. Kasi kung yun ang pinakapunto ng Pasko, bigo ang Pasko. Bigo siya. May nag-aaway. May gera. Ano, ba't ganun? Ba't ka nagkaroon ng Pasko? Ang Pasko ay patungkol sa espiritual na kapayapaan. Ito ay kapayapaang espiritual. Sabihin mo nga ng buong puso, ito ay kapayapaang espiritual. Nagkaroon ng gera pagitan ng tao at ng Diyos dahil sa kasalanan. Nagkaroon ng Pasko upang tanggalin ang namamagitan sa tao at Diyos. Magkaroon ng kapayapaan. Christmas is about spiritual peace. Hindi ito tungkol sa tao, hindi sa mundo. Pero salamat sa Panginoon dahil naintindihan natin ang tunay na kahulugan ng Pasko. Romans 5:1. Sabi diyan, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Sabi ni Paul. Meron na tayong kapayapaan dahil kay Kristo. Yung ginagawa natin dito, yung communion, inaalala natin every week, tapos na ang laban. Hindi ka nagalit sa akin, Lord. Hindi ka na namumuhi sa akin. Sabi sa Biblia, di ba? I will remember their sins no more. Hindi niya na aalalahanin ang ating mga maling nagawa, past, present, and future. Kaya malaya na tayong lumapit sa trono ng Panginoon dahil sa sakripisyo na ginawa ni Jesus. Minsan po nagkaroon ng drawing contest sa buong Pilipinas. Pero sa judge, meron lang apat na bukod tanging nagbigay pansin sa kanila. At papakita ko yun sa inyo. Kasi siyempre gusto niyo talaga makita, ano yan, pastor? Gusto niyo makiisyoso? Makiisyoso tayo. Ano-ano ang mga artwork na napili? Artwork number 1. Tingnan nyo, mag-judge din tayo. Ayan. Pagmasdan maigi, mga judges. Tapos, habang pinipili yan, nagsasalita din yung gumawa, yung nag-drawing. Sinasabi niya, nag-i-English sila or Tagalog. Yan po ang aking nagawa kasi ito po ang kapayapaan para sa akin. Ang theme niyan ay peace. Number 2, artwork number 2. Yan. Yan yung Jones Bridge yata yan, no? Yan yung, may lumalapit na naka-touch case. Okay. Jones Bridge. Artwork number 2. Artwork number 3. Tignan natin. Yan. Okay? Artwork number 4. Dandahan lang. Yan. Yan po yung 4. Pakita natin yung 4 para makapili yung mga judges natin, mga kapatid. Tingnan natin yung mga, yan po yung 4 na nagbigay pansin sa mga hurado nung panahon ng drawing contest na yon. Sige Sino para sa inyo ang nanalo dyan? Number 1. Taas kamay po. Sige, pili agad, siyempre. Number 1, wala. Sino sa inyo? Sino dito sa hapon na ito ang para sa kanya ang nanalo? Number 2. Number 2. Okay. Ilan po? 1, 2, 3, 4. Okay po, ma'am, sir. Number 3. Sino naman dito ang nanalo? Number 3. Nandyan si Tita, si Gio, si Sir, si Ninong. Yan. Number 3. Okay, hands down.
Number 4. Sino na number 4? Wala na. No choice na. Wala nang 5 eh. Yan. Sino naman dito yung walang masabi? Okay. Walang mapili. Okay. Alam nyo, ang nanalo dyan, tingnan natin. Ang nanalo dyan ay ang contestant, yung artwork number 3. Nagpalakpakan yung mga tao. Tingnan nga, palakpak! Palakpak! Yan. Yung iba, napa-question, anong peace dyan? Palengke yan ah. Kaya po yata yan, nandyan si Coco Maching. Ba? Nagdanakawan dyan. Nagkaroon ng question ang buong panel. Pero natuwa kasi ang buong hurado dun sa paliwanag. Nung zoom in nila yung lugar na yan, zoom in natin. 1, 2, 3, go, zoom in. Doon pala, sa paanan ng simbahan, zoom in. 1, 2, 3, go. Zoom in. Hindi, sige, next mo lang. Ibig sabihin nun, next mo lang. Yan. Paano mazo-zoom in? Nalito din siya eh. Okay lang. Palakpakan natin yung judge. Woo! Ganun talaga pag live. Nung zoom in ng mga tao, nakita nila sa ilalim doon sa may pintuan ng simbahan, may pulubi na tutulog. At yung gitara niya, tatak niyan, Taylor. Ngayon, na tuwa ang hurado sa paliwanag ng nanalo na yan. Anong sabi niya? Peace is not the absence of trouble. It is the presence of tranquility or calmness and joy in the midst of chaos. Palakpakan naman natin yung ano na yan. Sino ba yan? Sino ba yan? Sa kabila ng kaguluhan sa palengking Quiapo na merong dragon fruit juice. Sa kabila ng kaguluhan, meron kang kapayapaan. Hindi ba familiar sa inyo yung larawan na yan? Di ba may katulad yan? Nung Sunday school din. Tingnan natin, zoom in mo uli. Yan. Hindi ba parehas yan ng picture? Siguro yan ang inspirasyon nung nag-drawing yan. Jesus calms the storm. Yung istorya niya, nandun sila sa bangka, dun sa Sea of Galilee, nakapunta na sila doon. Hindi talaga bumabagyo doon. Hindi naman sea talaga yun eh. Bumagyo. Nagpanik ang mga apostol. Ang pinaka nagpapanik doon, syempre, ang pinaka the best umaksyon, si Peter. Action yun eh. Panginoong Diyos, natutulog to. Hindi ba? Nung pagtayo ni Jesus, pinakalma ang kalikasan, pinakalma ang bagyo, namangha ang mga apostol. Siya talaga ang tagapagligtas. Nakakausap niya ang kalikasan, nakakausap niya ang bagyo, ang dagat, ang tubig. Yun ang madalas nating na-point out na nabibigyang emphasis sa istorya na yan. Kapangyarihan ni Jesus na hupain ang bagyo. Pero may nakatago doon na mensahe. Kaya ni Jesus matulog sa gitna ng bagyo. Amen? Kaya mo rin matulog sa gitna ng lindol. Ilang lindol na pinalampas mo? Diba? Kaya mong matulog. Ganyan. Ganyan ang kapayapaan na binigay ng Panginoon sa atin. Kasi alam mo, God is in control. Amen? God is in control sa negosyo, sa pamilya mo, sa asawa mo, sa kaibigan mo, sa karir mo. Hindi ka balisa o bilasa o balisa sa anong bagay. Lord, matutulog ako ngayon. Kayo na po ang bahala sa lahat. Merong mga tao hindi nagkakatulog. Sleeping time na. Ang dami pang iniisip, paano na yung ano, paano to? Paano na yun? Bumibili sila sa Mercury Drugs ng sleeping pills. So kung pwede lang bumili, pwede pong ng kapayapaan, pwede po ng peace, kapayapaan. Wala, bibigay sa'yo doon, green peace. Mancher ang ibibigay sa'yo doon. Or meron naman, talaga sobra-sobra sa kapayapaan at nakikita mo naman talaga, alam niyo, sarap makasama ng mga ganun, payapa lang. Kasi minsan tayo, ang mundong ito ay nagmamadali. Lahat, puro instant noodles, instant coffee, instant mami. Pero pag may kasama kang kalmado, wag muna. Parang ang sarap. Talaga. Kung nga to, hindi ko to add to cart, buy agad. Diba? Huwag ka muna.
Add to cart mo muna. Pakaramdaman mo sarili mo. Pakaramdaman mo rin yung bulsa mo. Di ba? Kung ako yan, 1, 2, 3, buy out. Ganun agad. Tapos pagbalik, ito yun. Si Jesus kayang matulog sa gitna ng bagyo. Ulitin ko yung Romans 5:1. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen po ba dyan? Salamat dahil naiintindihan na natin na ang tunay na kapayapaan, ang tunay na Pasko ay kapayapaan natin sa Diyos. At susunod na doon, yung relasyon natin sa isa't isa. You cannot be an agent of change or an agent of peace unless you have peace. Di ba may kasabihan? You cannot give what you do not have. Yung mga taong may kapayapaan, sila din talaga yung alam nila yung kapayapaan na tinanggap nila sa Panginoon. Payapa ako sa Diyos na kahit hindi ako perpektong tao, alam ko, hindi nagalit sa akin ang Diyos. Ang naiisip ko dyan na sample, no? Yung pakiramdam ng isang tao na meron siyang tinatago. Scandal, mga ganyan. Or break na talaga kami, hindi lang namin sinasabi sa publiko. Yung mga ganyan. Paano pag nalaman to? Paano pag biglang isang umaga ay nalaman ng buong SGC? Ano ang gagawin ko? Nalaman. Hindi ko to pinagkatago-tago ko, Pastor J. Anong pakiramdam ng taong ganung may tinatago? Di ba parang nakakakaba? Nagbubulungan lang yung magkakaibigan. Alo, ako yun. Di ba ganun yung, di ba parang nakakaparanoid yung ganun. Pag meron kang tinatago, no, nagbulungan lang. Alam na ba nila? Pero, hindi sa Diyos. Kahit anong nakaraan mo, masama man, hindi mo man maikwento, sa Diyos, may kapayapaan ka na. Pinatawad ng lahat ng kasalanan mo. Kaya malaya ka nang makaharap sa Diyos. Nadapa ka man sa anumang bagay, pinatawad ka na ng Diyos. Parang yung babae sa balon. Alam niyo yung babae sa balon? Hindi po yung, aswang sa, ano ba yun? Yung, multo sa banga pala yun, banga. Yung babae sa balon, na meron siyang tinatago, kasi siya ay isang, bukod siya sa ay hindi Hudyo, meron siyang problema sa pag-ibig. Marami siyang asawa. Ilan po asawa nun, Pastor? 10. 10. Dinagdagang 7. 5. Siya ay nagigib sa balon ni Jacob, the Jacob's well, tuwing tanghaling tapat at wala ng tao. Wala ng tao. Kasi wala siyang makakasabay na pag-igib niya doon. Walang tao. Kasi bakit? Pag nalaman na siya ay maraming asawa at nakikiapid, anong gagawin noong unang panahon? Babatuhin, dudustahin, hanggang siya mamatay. Kaya tumatiming tong babaeng to. May tinatago? May kapayapaan sa Diyos? Wala. Talagang dahan-dahan. Bigla nandun yung Papa Jesus mo. Si Papa Jesus, nagpunta dun. Moment nilang dalawa yun. Hindi na siya makatakbo. Nilapitan siya, kinausap siya, ang sabi, alam mo ba, ang uminom sa balon na yan ay muling mauuhaw. Ngunit ang sino man na uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Sabi ng babae, alam na ba niya? Yun yan, alam ba niya, 5 ang asawa ko? Ito na ba ang Mesiyas? Si Jesus, siyempre, kalmado yan eh. Ganun lang siya. Alam niya, iniisip eh. Sino po kayo? Kumanta si Jesus, ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Sabi ni nung babae, kilala niya si Ray Valera. Siyempre, siya ang author ng music, si Jesus, si God. Napaiyak yung babae. Tiwala sa isa't isa'y kailangan. Alam niya na, sorry po. Nababag yung babae. Nahiya siya sa Diyos. Dati mong pag-ibig, wala akong pakialam. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po alam kung bakit ako nagkaroon ng kasalanan ganito. 5 lang naman po. Basta't mahal kita, kailan pa man. Ginaganon pa ni Jesus. Paano po ako makahuwag kang mag-isip ng ano pa man?
Susundin ko po, mga paliwanag mo'y di na kailangan. Paano pa? At kahit ano pa ang iyong nakaraan. Umiyak na yung babae, talagang mamahalin kita maging... Sabay-sabay! Hindi, mali. Sinuka ka man. Kahit sinuka na tayo ng mundo, kahit ano pang nakaraan mo, masama man yan, hindi man natin masabi sa mga ibang tao, lahat yan pinatawad ni Jesus sa krus sa Kalbaryo. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. May kapayapaan ka na. Pag napakinggan mo si Ray Valera, ilalahanin mo, Lord, ganito mo ko minahal. Ganito mo ko minahal. Wala kang inalala sa akin. Ang nagpapaalala yan, alam niyo kung sino? Yung kaaway. Kaya, kapag alam mo kung paano ka pinatawad ng Diyos at may kapayapaan ka sa Diyos, you can be an agent of peace to others. Mauuna yung sa Diyos, hindi yung dyan sa'yo, sa kapwa. Mauuna yung maalala mo, maramdaman mo, na kahit nalilate ka minsan, mayroon kang confidence not umakyat sa taas. Hindi yung tutuloy pa ba ako, pababa yung ano. Naku, nakakahiya. Late na naman ako, nagbibihis pa ako, 3:30 na. Linggo na ba? Kala ko Sabado. Okay lang po. Kahit busy kayo. Okay lang po. Ang Diyos ay hindi mawawala sa inyo. Hindi magbabago ang pagtingin sa inyo ng Diyos. Amen? Eh, syempre naman talaga, hindi natin masasabi ang mga trabaho ng tao. Minsan may linggo. Minsan talaga. Pero huwag kayong magilty. Huwag po tayong magilty. Huwag po tayong magilty. Mahal pa rin tayo ng Diyos. Maging sino ka man. Colossians 3:15. Let the peace of Christ rule in your hearts. Since as members of one body, you were called to peace. And be thankful. We are called to peace. Kaya tayo, pamahagi natin ang biyaya ng kapayapaan natin sa Diyos. We are peacemakers. Matthew 5:9. Blessed are the peacemakers, for they will be called, children of God. Payapa ka na ba sa Diyos? Amen. Salamat, nalaman natin. Yan ang number 1. Ito po, number 2. Ano po yung number 2? Sabay-sabay basahin. Luke 2:14, glory to God in the highest, and on earth, peace, goodwill, or good news toward men. Ang goodwill dyan, ang Greek word, eudokia. Good pleasure, blessing, and favor. Ibig sabihin, ang unang Pasko, hindi lang kapayapaan, even blessing. Yan ang ibibigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kapayapaan at pagpapala. Nakuha nung translation ng Holland Christian Standard Bible. Tingnan natin. Glory to God in the highest heaven and peace on earth to people He favors. Pabor ng Diyos ang unang Pasko. Di ba? Pinagpala tayo. Alam natin yan. Ephesians 1:3. Sabi dyan. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. Tayo ay pinagpala, pero yung ibang tao hindi nila malaman na sila ay pinagpala. Dahil kala nila pinagpala na sila, tapos susunod na linggo, nakaririnig sila sa mensahe, kailangan mo tong gawin, kailangan mong ganyan, para pagpalain ka, magsimba ka ng 9 days, para matupad yung wish mo. Wish ko lang. Parang wish ko lang. Kailangan mong gawin to, kailangan gawin mo yan, para pagpalain ka, minsan nalilito. Minsan nafe-feel mo, yes, I am blessed. I am blessed. Gaganong-ganong ka pa. Tapos susunod na mga araw, parang hindi naman talaga. Nalilito tayo. Ano ba talaga, kuya? Ano ba talaga, Pastor J? Alam nyo kasi, ang kasalanan ang naging dahilan kung bakit nawala yung pagpapala sa atin. Tingnan natin sa verse, Isaiah 5:59-2, ang inyong mga kasalanan, ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos. At yun ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw nang makinig sa inyo ng mga dalangin. Kaya nga may unang Pasko. Yan yung solusyon.
para lagi na tayong malayang, manalangin, at alam natin na pinagiginggan tayo ng Diyos Ama. To appreciate His blessings, we need to understand His covenants. Po tayo na maayos dito tandaan natin yung covenants. Para mas ma-appreciate mo na pinagpala ka ng Diyos, kailangan mo itong malaman at isaksak mo sa inyong soul. Main faculty, mind. Kaya may solid, di ba? May solution. Grace Church, nililid. Nagbinibigyan ng solusyon ng mga tanong. In order to appreciate His blessings, we need to understand His covenants. Tignan natin yung covenants. Meron tayong Old Covenant. 7 yan. 7 po ang Old Covenant. Una po, Edenic Covenant, Adamic Covenant, Noahic Covenant, Abrahamic Covenant. Lahat yan, grace. Grace yan. Tapos may 3 humabol. Yun yung Mosaic Covenant. Doon nagsimula yung law. Davidic Covenant, law rin yan. And Messianic Covenant, law din yan. Saan tayo dyan? Wala. Wala tayo dyan sa Old Covenant na yan. Kaya nga siya old Hindi na yan ang pakikitungo ng Diyos sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, hindi na yan. Sabihin mo, yung iba nagsalita, hindi na yan. Sabihin mo sa katabi mo, yan, hindi na yan. Oo, talaga. Ibig sabihin, pastor, huwag na natin gamitin yung mga verse dyan sa Old Testament. Mali na pala, punitin ko na. Dito na. Hindi po, wag po. Nilikha ng Diyos yan para mas ma-appreciate natin, di ba? Saan ba natin mas na-appreciate yung between? Sa umaga? Kailan? Paggabi. Saan mo na-appreciate yung black t-shirt? Pag nandun ka sa white. Nilikha ng Diyos yan para mas ma-appreciate natin yung glory ng Pasko. Yung glory ng gagawin, yung kaligtasan na ibibigay sa atin. Dito pala ako ang galing. Kaya nga yung kanta, di ba? Malayo ng pinanggalingan. Nandun tayo Nakaalpas dahil sa biyaya niya at katwiran. Hindi ka naman makakaalpas Hindi ka matuwid. Nangihiram lang tayong katwiran na binigay sa atin ni Jesus. Kapag diyan ka nabuhay, ito gagawin mo. Kunyari, diyan ka, gusto ko diyan sa Old Covenant, Pastor, I love it. I feel so, superhero. Deuteronomy 28:1 and 2. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands, I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Yan po ang kondisyon. Kondisyon yan. All. Mali lang ng isa. Wala ka ng pagpapala. Kapag dyan tayo nabuhay sa Old Covenant, ni gapatak ng pawis, wala tayong matatanggap. Nagtataka ba kayo? Hindi naman kayo perfecto, pero nagugulat kayo. Mataba pitaka nyo. Nagugulat kayo, nakakakain kayo 3 beses isang araw. Minsan meron ka pang midnight snack. Sino ka? Ba't hindi ka naman karapat-dapat? Sino ba tayo? Minsan nagkukulang tayo. Minsan hindi tayo nakakapag-tithes and offering. Minsan nagiging masama tayo sa kapwa natin. Pero bakit pinagpapala ka pa rin? Ang ganda mo pa rin sa salamin. Bakit? Kasi hindi na nga tayo dyan. Hindi na ito ang pakikitungo ng Diyos sa atin. Sabihin sa katabi, hindi na yan. Sabihin mo, huwag ka makulit, hindi na yan. Okay. Hindi na yan. Nung una, siniisip ko, nung ako'y bata-bata pa, kala ko yung Messianic Covenant, nandun tayo. Kala ko nung una, nasa Messianic Covenant tayo. Nung binasa ko ang verse ng unang hula ng Messianic Covenant, wala tayo, hindi tayo kasama. Yung iba kasi gusto sumama doon, sige na, I feel belong. Doon ako sa Messianic, pastor. Doon ka. Sabi mo sa katabi, wag ka doon. Sabi mo sa katabi mo, wag ka doon. Jeremiah. Ito po yung hula. Messianic Covenant, yung number 7. Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Mga Hudyo yan. Hindi tayo kasama dyan. Not according to the covenant that I made with the fathers in the day that I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, my covenant which they broke,
though I was a husband to them, says the Lord. Ito yung hula, na magkakaroon ng Messiah, ng tagapagligtas. Sino po yun? Si Jesus. Tanong, natupad na ba yun? Yes or no? Natupad na ba yun? Fulfillment of the Messianic Covenant, kailan yan? The first Christmas, Luke 2. Nung pumasok na ang tagapagligtas, doon pinanganak sa sabsaban. Yun na ang Messiah. Tapos na. Siya ang magtutupad ng lahat ng kautusan. Siya ang magdadala sa atin ng bagong tipan, bagong kasunduan, si Jesus. Siya ay nabuhay sa kautusan. Hindi siya nabuhay sa grace. Siya ang grace. He is the grace, the epitome of grace, Jesus Christ. Pero nung namatay siya, yun ang fullness of grace. Sealed by His sacrifice. So wala ka na dyan, ha? Sabihin sa katabi, hindi ka dyan. Okay. Yung 7 na yan, wag ka na. Kaya lang minsan, may mga nagtuturo, biglang babalik ka doon. Parang walang lumigtas sa'yo. Parang walang nagsakripisyo para sa'yo. Na kailangan gawin mo to para magpalain ka. We do not condemn them or we do not judge them. Pero gusto kong sabihin sa inyo, gusto po ng mga pastor na natuturo dito sa SGC Caloocan na matuto tayo, huwag tayong babalik. O gumaganon-ganon lang, whoop, whoop. Magaling ako eh, ang galing ko eh. Naggaano ka, nagtatampisaw ka pa doon. Uy, ang galing ko, di ba? Wala ka doon. Yung mga gawa mo, yung mga pagpapala mo, yung talino mo, even yung ganda mo, yung pogi ka, kay Lord yun. Amen? Amen po ba? Amen. Parang ayaw nyo ah. Hop, hop. Kanino po yun lahat? Lahat yan. Kanino po? Kay God. Kay Lord. Tingnan natin yung covenant. Naku, masarap nito. Kailan niya natupad? Jesus fulfills the law. Yan po ang, dyan tayo. Nandyan tayo sa kanan. Yan tayo. Yan yung covenant. Sabi ko nga sa isip-isip ko, di number 8 yan. Ibig sabihin, yung number 8 kasi sa Bible, anong ibig sabihin ng number 8? The new beginning. Ibig sabihin, binigyan tayo uli ng new beginning ng Diyos. Thank you, Lord. Ng new beginning na yon na hindi katulad doon kay Noah. Ang new beginning na yon, selyado ng sakripisyo ni Jesus. Nung sumigaw siya, it is finished! Tetelestai consummatum est. Bago siya mamatay, Father, into your hands I commit my spirit. Lumindol. Nahati yung kortinang naghihiwalay dun sa kabanal-banalan, Holy of Holies, saka Holy Place. Nahati mula taas hanggang pababa, hindi pababa hanggang pataas. Ibig sabihin, kilos yun ng Diyos. Bukas na. Sino nakakapasok doon? High priest, once a year. Pero nung nahati, ang sinabi ni Jesus, it is finished. Namatay siya. Ibig sabihin, bukas na yung daan. Malaya na tayo. Amen. Pinagpala na tayo. May kapayapaan na tayo. Yan po yun. John 19:30 and Luke 23:46. Sabihin mo sa katabi, diyan tayo. Yan. With sweetness. Sabihin mo sa kaliwa, diyan ka. Ayan. Diyan talaga tayo eh. Diyan ka, huwag kang babalik doon. Hindi ka Hudyo. Di ba? Hindi ka Hudyo. Hindi tayo Hudyo. Pilipino tayo. O, basahin natin yung verse. Romans 8:3. For what the law was powerless to do because yung hindi kayang gawin ng law, ginawa ni Jesus. It was weakened by the flesh. God did by sending His own Son. Di ba yan yung Pasko? Isaiah 9:6. In the likeness of sinful flesh to be a sin offering. And so, He condemned sin in the flesh, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Tinapos na sa krus, sa sugotang katawan ni Jesus. Matthew 5:17. Sabi ni Jesus, do not think that I came to destroy the law or prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. Sino nag-fulfill? Jesus. Sabi nyo nga, Jesus. Sino nag-fulfill? Ano gagawin mo? Gusto ko talaga mag-fulfill. Hindi na po. Si Jesus na po ang nag-fulfill ng lahat. All you have to do is to believe. Kaya yung puso ng Bible, John 3:16,
For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe, walang kondisyon, sa New Covenant, hindi na tayo under condition. Ang gagawin mo lang, believe. Sa mundo, to see is to believe. Pero sa spiritual realm, to believe is to see. Jesus fulfilled the requirements. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Jesus fulfilled the requirements of the law so that in Him we can receive God's blessing. Yan. Yes. Gift yan, hindi reward. Magkaiba po ang premyo, gantimpala sa pagpapala. Sabihin nyo nga, gantimpala. Pagpapala. Pag gantimpala, pinagtatrabahuhan mo yan. Yan po yung kinikita natin every 15:30. Pero yung binigyan kang, wala doon sa payslip, binigyan ka at hindi mo naman deserve yun, gift yun. Tayo, wala tayo. Hindi naman tayo deserving eh. John 1:16, English Standard Version. Sabi dito, sabay-sabay with all our heart. 1, 2, 3, go! For from His fullness we have all received grace upon grace. Blessing upon blessing. Blessing after another. Nung kami napunta sa Boracay, first time namin mag-asawa doon, nandun kami sa Pampang, naiyak na lang kami kasi ang ganda talaga ng Boracay. Salamat sa sponsor namin. Nakaupo kami doon. Ang sarap pala kahit wag ka nang wag ka nang activity, doon ka na lang pagmasdan mo na lang yung dagat. Yung Boracay, no, hindi siya nagumagaspas, hindi siya nagngangalit, napaka-peaceful. Kahit gabi. Di ba pag gabi, yung ibang dagat, nag-high tide na kaagad. Iyak kami, umiyak yung asawa ko, umiyak din ako. Tapos titingin na kami. Ang mahal dito, pero nandito tayo. Iyak kaming dalawa. Saan kayo kumain? Sa Andox. Okay lang, umiyak kami. Tapos minsan, doon kami sa mga inasal. Bakit? Pero umiyak kami, bakit? Naalala namin yung pagpapala ng Diyos na parang dagat. Siya talaga yun eh. Gaya ng dagat na hindi yun tungkol sa'yo. Na mapapagal sa pag-alon ang pagpapala niya tuloy-tuloy mula noon hanggang ngayon. Amen? It happens to those who believe. Grace upon grace. Blessing upon blessing. Hindi ko sinabing wag na, pwede palang umabsent eh. Pwede naman pala eh. Kapag tayo ay umabsent dahil sa ating mga trabaho, inuna natin yun. Unahin po natin yun kasi po kabuhayan natin yun. Si Lord ang nagbigay ng trabaho sa atin. Amen. Pero ang mamimiss out mo pag hindi ka nagpunta ng linggo is yung happiness, yung joy, yung flavor, yung icing on the cake na makikita mo si sister. Makakapaglingkod ka, makakabanggaan mo siya ng balikat. Hebrews 10, di ba? Huwag nating kalimutan na ang pagtitipon ng mga banal. Malaking kawalan sa atin yun. Pero kung sakali man na talagang mahigpit ang schedule, okay lang yun. Walang manghuhusga sa inyo. Naramdaman ko yan. Feeling mo nahuhusgahan ka na, no? Pero pagtingin ko, nginitian ako, niyakap pa ako. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Ang saya noon kasi yun ang biyaya eh. Tinupad na ni Jesus yun eh. Tayo naglilingkod, hindi para sa mga leaders din dito. Para po kanino? Kay Lord. Siya ang number 1 audience natin. Amen? Siya po. Kapag nagigilty ka, gawa ng kaaway yun, pero tumingin ka lang, Lord, hindi ka na namumuhi sa akin. Gawin mo yun, lagi mo sa, I am the righteousness of God in Christ Jesus. 2 Corinthians 5:21, He who knew no sin became sin. So, that in Him we might become the righteousness of God in Christ Jesus. Kaya meron tayong grace upon grace. Kaya naniniwala ako ang Solution Grace Church, Caloocan, at yun dun sa main, pagpapalain ng Diyos. Kasi dun tayo namumuhay eh. Nasa New Covenant tayo. Sabihin mo sa katabi mo, nasa New Covenant na tayo. Go! Amen? Ano po yung number 1? 1, 2, 3, go! Ligaya ng kapayapaan sa Diyos. Masaya yan. Number 2? Ay, masaya din yan. Number 3, ligaya na maibahagi ang mensahe. Siyempre, masaya talaga. Uy, naintindihan mo ang tunay na mensahe.
ang tunay na ligaya ng Pasko, ibahagi mo. Luke 2:15. When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, let's go to Bethlehem and see this thing that has happened which the Lord has told us about. So they hurried off and found Mary and Joseph, ito yung unang Pasko, the baby who was lying in the manger. When they had seen him, they spread word concerning what had been told them about this child. Shinare nila. So yan din ang sinasabi ng Biblia sa atin. Ang ligaya na ibahagi ang salita ng Diyos sa iyong simpleng pamamaraan. Paano? Meron tayong marites and tolets ka ba? Maritol, anong testimony mo? Pastor, hindi ako marunong magsalita, hindi ako marunong magpatotoo. Share mo lang. I-like mo lang yung page. Next, paano? Yan po yung bago. Alam niyo po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa media team, no? Ang taba ng mga utak nila. Sayang na po yung mga nare-record na ganito. Yung ibang hindi naka-attend, yung mga inasikaso, pwede nyo na pong, yung mga preaching dito, simula po ngayon, susunod na linggo at sa susunod na taon at hanggang bumalik ang Panginoon. Mare-record na yan. Click nyo yan. I-follow nyo. I-stream nyo. I-share nyo. Amen? Para mapangiti ka habang nagdadrive ka. Kunyari, nasa Saudi ka, di ba? Nagdadrive ka doon. O, naglalakad ka na lang sa disyerto. Or ganun ka. Namimiss mo yung boses ni Pastor Martin talaga. Oh. Si Pastor Berna talaga. Ba, nagsishare na si Gilbert? Na-record. O, di ba? Why not? Di ba? O ba nagsishare na si Achi? O ba nagsishare na si... Parang narinig ko yung tawa ni Tita Evelyn. Nagbibigay tayo ng kalakasan sa iba. We do not condemn them dahil busy sila. Hindi na po mababalik yun. Dahil yung yoke na dapat na pinasan na ni Jesus. Amen? Pag bumabalik ka sa yoke na pasan-pasan mo, ay ba, gumanon ka uli sa Davidic, baka nag-Davidic ka uli. No. Feeling ko, parang pasan ko yung yoke. Egg yoke. Hindi mo na mapapasan. Pinapa-feel lang sa'yo ng kaawa yun para guilty ka. When you are emotionally down, doon ka lalangangasabin ng kaaway. Di ba sabi na sa Bible, exert effort, take effort to find His rest. Matthew 6:33. Sabi diyan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hindi ko nga masik eh. Hindi, kala nila kasi pag ginagamit to ng ibang mga pastor, hoy, di ka umatin ha. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all the things shall be added unto you. Naintindihan ko. Nung nagde-devotion ako, gamit ko yung devotion na isang libro. Allah, Lord, thank you, Lord. Hindi pala yun ibig sabihin, seek ye first church yun. Hindi. Ang isisik mo, righteousness ni Jesus. Kapag busy ka, seek ye first the kingdom of God. Di ba, nandito ako Sunday, wala ka sa church. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Lagi mong papalalahanan, I am the righteousness of God in Christ Jesus. And all the things shall be added unto you. Si Jesus, ang isik mo. Lord, nagigilty ako ngayon, hindi ako naka-attend. Lord, I'm still the righteousness of God in Christ Jesus. Ano kasunod? And all the things shall be added unto you. Amen? Pero, hindi ko sinasabi kung umabsent kayo mamimiss out nyo yung live. Mamimiss nyo yun, yung tawanan, yung sharing ng mga CDRs, solid, yun ang mamimiss nyo. Pero, kaya tayo gumawa niyan, para sa mga tao nating naiintindihan natin na hindi nakaka-attend ng linggo. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon dyan. Tapos ito pa, may dalawa po kasing uri ng joy. Una, yung joy in heaven, saka yung joy sa'yo. Yan, yung joy in heaven. Luke 15:7, I say to you likewise, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just person who need no. Mag-invite tayo. Kahit isa lang. Mag-invite tayo. Kasi I want the joy in heaven. Na may tumanggap na kakilala ko. May tumanggap na ibang tao. Kaya nga meron tayong podcast para yung ibang taong maaabot nito. Malaman nila ang tunay na diwa, ang tunay na ligaya ng Pasko. Kapag may joy in heaven, next dyan, joy in you.
For the joy of the Lord is your strength. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go! The joy. Kapag may kaligayahan, meron kang kalakasan. Nasa sa'yo yan. Amen? Last na po. Last point. Ano po yung pangatlo? Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Ligaya na maibahagi. Number 4. Ligaya. Yan. Tingnan natin anong ginawa nung mga tao noong unang Pasko. Now, after Jesus was born in Bethlehem of Judea in days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, where is he who has been born king of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. Ang unang Pasko ay simbolo ng pagsamba sa Diyos. Sinamba siya. Worship him, hindi po worship her. Hindi worship them, worship him dahil siya lang ang tagapagligtas. Paano tayo mag-worship? Pastor, hindi nga ako marunong kumanta. Ang worship, di ba? Tinuro yan ni Pastor Abera before. Meron tayong 3 T. Sabi nyo, T, T, T. 1, 2, 3, go. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. T, T, T. Okay? Parang baril. Tititing. Unang T. Time. You can worship God spending time. Pwede ate, devotion ka, lalakad ka. Madalas ganun ako eh. Naglalakad ako mag-isa, nagsasalita ako. Thank you Lord, ang bait mo. Nakakapaglakad ako. Dati, hindi ako nakakapaglakad. Dati introvert ako eh. Introvert po ako dati. Nung 7 pa po ako. Nung 7 months. Salamat sa Panginoon. Time. Number 2, talent. Kung may talent ka sa pagsulat, talent ka sa pagpitik, talent ka sa pagsasalita, di ba mayroon tayo dito announcement? Huwag mo yan ipagdamot. Mabuburo yan. Wala naman sa edad yan. Wala yan sa panahon, generation. Ayoko na dyan, Pastor J. Ano ka ba? Dinadamay, tapos na ako. Tapos na ako. Gusto mo, tapusin kita. Hindi po. Hanggat meron tayo dito pagkakataon, ibigay mo. Worship mo. Time. Talent. And last but not the least, treasure. Tithes and offering. Yung offering mo na ibibigay mo sa Diyos. Hindi yan sa simbahan na sa Diyos. Anong pinagkaiba ng tithes and offering? Yung tithes po, yung 10% na kinita mo sa isang buwan, sa isang cut-off. Nasa sayo yan. At bahala na ang banal na Espiritu magbigay sa inyo ng revelation. Yung offering, yung sobra sa kinita mo. Si God, natutuwa sa cheerful giver. Amen? Treasure. Ano po yung 3 T? Sabi nyo, time, talent, treasure. Worship po yan. Question. Naranasan mo na ba ang tunay na ligaya ng Pasko? Sagot? Yes. Kung ngayon mo lang, at yes, natutunan ko, Pastor, pero hindi pa nagsisingkin masyado, pakinggan mo uli sa podcast. Ang tunay na ligaya ng Pasko ay si Jesus. Nagkaroon ka ng kapayapaan dahil sa sakripisyo niya. Nagkaroon ka ng pagpapala dahil sa kabutihan niya. Ikaw ay handang magbahagi ng salita niya sa iyong simpleng pamamaraan. At pang-4, ikaw ay handang magpuri sa Kanya. Time, talent, and treasure. So basahin natin ang solution. 1, 2, 3, go. Jesus is not just the reason for this season. He is the only solution to our deepest longing for true joy and fulfillment. Hindi po tungkol sa material na bagay. Hindi po tungkol sa party. Hindi po tungkol. Pero walang masama dyan ha. Kung naiintindihan mo, si Jesus ang una nagsakripisyo, mas ma-appreciate mo. Merry Christmas talaga. At ito na ngayon ang epekto sa atin. We are free. We are free to worship. We have peace with God. We are blessed and highly favored. And we can worship the Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yan po ang ligaya ng Pasko. Magpuri po tayo. Let's close our eyes. Isipin po natin kung gaano kabuti ang Panginoon. Na ang isang tulad natin na hindi karapat-dapat ay Kanyang tinanggap. How sweet the sound that saved a wretch
worship Him. Thank you, God. Thank you, Lord. Praise. Sing with God, all your heart. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Amen. Unending Isa pa. love, Chains are gone. My chains are gone. my chains are gone, I've been set Thank you, Lord. free. My God, my Savior has ransomed me. Thank you, Father. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Yun na lamang, Panginoon, ang aming masasabi. Amazing grace. Amazing grace that save a wretch like us. Salamat, Panginoon, sa unang Pasko. Ngayon, nalalaman na namin, Panginoon, ang tunay na ligaya ng Pasko. Mas magkakaroon ng kulay ang ngiti namin. Mas magkakaroon ng kahulugan ang pagbabahagi namin ng saya patungkol sa Pasko, sa Kapaskuhang ito. Salamat po sa Solution Grace Church, Caloocan. Salamat po may lugar kami kung saan malaya kaming magpuri, malaya kaming matuto, malaya kaming magkaroon ng panibagong relasyon, kaibigan. Salamat, Panginoon. Alam namin ang simbahang ito ay nakasalig lamang sa iyong tinapos sa gawa. At ministeryo mo to, Panginoon. Kaya meron kaming kapayapaan sa puso na you are in control of everything. Everything is under control. Salamat po, Panginoon, sa mensahe ng Pasko. Salamat, Panginoon, dahil pinatawad mo na kami sa aming mga kasalanan. Kami ay bagong nilalang na. Salamat, Panginoon, dahil meron na kaming kapayapaan sa iyo. Hindi na kailanman magagamit ng kaaway ang aming nakaraan, ang aming mga masamang pinagdaanan. Pagkat sa iyo, O Diyos, natagpuan namin ang tunay na ligaya. Salamat sa iyong kapatawaran. Salamat, Panginoon, dahil may kakayanan kami na magbigay sa iyong simbahan, na magbigay sa tao, dahil naintindihan namin, dahil ikaw ang unang nagmahal, ikaw ang unang nagbigay. Hindi naman kami makakapagbigay nang wala kami. Ikaw ang unang nagbigay, kaya meron kaming kakayanan na magbigay sa ibang tao. Na minsan, wala kaming natatanggap. Pero sabi ng iyong salita, mas pinagpalang nagbibigay kaysa ang tumatanggap. Pinapanalangin namin ang bawat isa na nandito, Panginoon. Ano man ang dalangin ng puso nila. At kung bago mo pa lang mapakinggan ang mensaheng ito, gusto kitang gabayan sa panalangin ng pagtanggap kay Jesus. Tanging si Jesus lang ang daan. Siya lamang ang pangalan niya ang inukit sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng ibang tao. He is the way, the truth, and the life. Gusto kitang gabayan sa maikling panalangin ito. Maniwala ka lang. Sabi mo ng buong puso, Panginoon, maraming salamat po. Salamat. Dahil inabot mo ako Dahil inabot mo ako sa pamamagitan ng unang Pasko. sa pamamagitan ng unang Pasko. Salamat Salamat sa iyong dakilang plano sa iyong dakilang plano na ikaw pala na ikaw pala ay mamamatay ay mamamatay sa krus ng Kalbaryo. sa krus ng Ililibing, ililibing, mabubuhay muli, mabubuhay mo at muling babalik. at muling babalik. Naniniwala ako Naniniwala na pinatawad mo na na pinatawad mo na lahat ng aking kasalanan. lahat ng aking kasalanan. Ako ay may kapayapaan na Ako ay may kapayapaan sa Diyos sa Diyos dahil sa iyong tinapos sa gawa. dahil sa iyong Tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Panginoon bilang aking at Panginoon tagapagligtas. at tagapagligtas. At sa mga sandaling ito, At sa mga sandaling ito, ako ay sa iyo ako ay sa iyo at ikaw ay akin at lamang. ikaw ay akin lamang. Babaguhin mo ako
sa aking pamumuhay, sa aking pamumuhay, sa aking pananalita, sa aking pananalita, sa aking pagkilos, sa aking pagkilos. dahil alam ko, Dahil alam ikaw lang ang may kakayanan ikaw lang ay may na kakayanan magbago sa akin. na magbago sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ako ay anak mo Ako ay anak sa pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Minsan pa. Thank you for listening. This is SGC Caloocan Podcast, where God's grace revealed.